Ang panimulang kwento ng Chapter 43. Di nagtagal ay sumakay na sa bus. Napansin ni Lin Chunfeng si Su-hong at malakas na nangakong tatalunan siya. Ngunit bahagya itong binigyan ng pansin ni Su-hong at naghatid lamang ng isang tuyo at kaswol na sagot. Nagtanong si Lin Xingyi kung kilala na ba ni Su-hong ang mga tao mula sa Yang City. Na nag-udyok kay Su-hong na kaswol na ipaliwanag na madalas siyang dinadala roon ni Grandmaster Qin para sa mga sparring sessions. Ang isa pang challenger ay itinuro si Su-hong at may tiwalang nagmalaki na siya ang mananalo sa pagkakataong ito. Ngunit binaliwala lamang siya ni Su-hong gamit ang parehong walang pakialam at tuyong tugon. Isang maskulado at red-haired student ang nagpatunog ng kanyang mga kasukasuan at tumawa na sa wakas ay pagkuha ng kanyang gantimpala. Gayunpaman, ganap na pinawi ni Su-hong ang kanyang pananabik sa pamamagitan ng isa pang katamaran na pagtango habang ang ibang mga estudyante ay nagsimulang isigaw ang kanyang pangalan. Ang mga kalapit na onlookers ay nagtsismisan tungkol sa tunay na pagkakakilanlan ni Su-hong. Naganap na nalilito sa mga alingaw na tinalo niya ang bawat solong henyo sa mga pangunahing lungsod. Nagtanong si Xiaonan kung dinala ba siya ni Grandmaster Qin sa isang provincial tour para lamang bugbugin ang lahat. Ngunit mabilis na pinalit ni Su-hong ang alingaw. Dumating ang bus sa dambuhalang Hang City Plaza, kung saan ang isang giant celestial gate ay nakatayo sa ibabaw ng karamihan. Ang mga nasasabik na estudyante ay nagtsismisan tungkol sa Secret Realm, thrilled sa pamamagitan ng alingaw ng tunay na kayamanan na naghihintay sa loob. Ang lokal na Hang City Trio na dati nang iniligtas ni Su-hong ay nakatayo sa karamihan. Nang magreklamo ang isa tungkol sa paghihintay sa mga taga-ibang bayan, sinabihan siya ng axe-wielding giant na manahimik at magpakita ng paggalang sa kanilang tagapagligtas. Isa pang bus ang huminto, at ang top genius ng Wencheng na si Chen Tianyan ay bumaba. Nagbulungan ang karamihan sa pagkamangha sa kanyang talento, na inaalala ang kanyang mayabang na pangako na dudurugin ang bawat estudyante mula sa Hang City. Ipinagmamayabang ang kanyang mataas na status. Pinangunahan ni Chen Tianyan ang kanyang elite squad ng diretso patungo sa gitna ng plaza upang gumawa ng isang grand entrance. Upang maitatag ang kanyang dominasyon, kailangan niyang humakbang pabalik. Nagpakawala si Chen Tianyan ng isang dambuhala at flaming red aura at mayabang na binalot na humakbang pasulong ang top 3 geniuses ng Hang City upang mapahiya niya sila. Dahil sa nararamdamang nakakatakot na pressure na ito, nagpanik ang karamihan at nagmamadaling napaatras, na nagulat ng mapagtanto na tumitingin sila sa isang makapangyarihang Tier 3 martial artist. Ang axe-wielding student mula sa Hang City ay nagpakawala ng kanyang sariling red aura. Nakinukot siya ang henyo ng Wencheng sa pagpapakitang gilas lalo na't pareho naman silang Tier 3. Samantala, binaliwala ng kanyang mga kasamahan si Chen Tianyan bilang isang ganap na nobody. Nag-charge si Chen Tianyan ng isang nagliliwanag na ball of spiritual energy. Napalihim na nagpaplanong e-eliminate ang lokal na squad sa sandaling pumasok sila sa Secret Realm. Ang lokal na trio ay tumawa sa kanyang mukha. Nagtatanong kung akala ba niya ay siya si Su-hong. Nagbabala sila sa kanya na panatilihin ang isang low profile dahil ang totoong monster na kilala nila ay kayang paksain ang mga Tier 3 cultists gamit ang isang solong suntok. Binastos ito ni Chen Tianyan, na may tiwalang binaliwala si Su-hong bilang walang iba kundi isang Tier 2 trash. Ang lokal na trio ay sarkastikong sumang-ayon sa kanyang assessment bago itinuro na ang mismong tao na tinatawag niyang trash ay kararating lang. Kalmadong bumaba si Su-hong sa bus habang hawak ang kanyang bagong spear, kasunod ang kanyang mga kasamahan mula sa Star City. Napansin ni Wang Tiantuo ang matinding titig at nagbabala kay Su-hong na ang top genius ng Wencheng ay nakatitig na sa kanya. Nakatayo sa harap ng kanyang mga disiplinadong tagasunod. Binigyan ni Chen Tianyan ng Star City Prodigy ng isang mayabang at mapanghamong ngisi. Nalilito sa puot, nagtanong sina Wang Tiantuo at Lin Xingyi kay Su-hong kung binugbog din ba niya ang lalaking ito. Gayunpaman, inamin ng isang walang kamuwang-muwang na si Su-hong na wala siyang alaala sa kanya. Nanunood mula sa mataas, si Lin Beiqing, ang Tier 7 Grandmaster at Chief Exam Supervisor, ay sumulyap pababa kay Su-hong at napansin na ang bata ay mukhang ganap na average. Nagreklamo si Lin Beiqing kay Chen Tianli na matapos ang lahat ng nakababaliw na hype.
Inaasahan niya na ang bata ay magmumukhang isang legendary at may maraming paa at kamay na demigod. Gayunpaman, mayabang na sumagot pabalik, na ipinagmamayabang na bagaman walang dagdag na braso at binti si Su Hong. Ang kanyang 7-element compatibility ay totoo, na nag-iwan sa supervisor na manabik na makita kung kaya ba nitong magpakitang gilas. Habang bumababa sina Lin Beijing at Qin Tianli mula sa langit, nagbulungan ang karamihan sa labis na pag-aabang, kung saan ang ilan ay nagrereklamo sa kay-abangan ni Qin Tianyan samantalang ang iba naman ay nagrereklamo lang na sila ay gutom na. Humingi ng ganap na katahimikan, nagpakawala si Lin Beijing ng isang nakasasakal na alon ng Grandmaster level pressure. Ang matinding spiritual weight ay agad na dumiin sa energy ng karamihan. At maging si Su Hong ay nahirapan ding tumayo. Inanunsyo ni Lin Beijing na ang assessment ay tatagal ng 7 araw sa loob ng Tianxing Secret Realm, kung saan kailangang mga show ng mga estudyante ng mga beasts para kumita ng points. Ang pangangaso ng mga beasts ay magbibigay ng mga map fragments na maghahayag ng mga high-value targets, kabilang ang isang 10,000 point bounty para sa sinumang makakapuksa sa Tier 4 Wild Dragon na nagtatago sa gitna. Habang nagliwanag ang mga mata ni Su Hong sa dambuhalang premyo, nagbabala si Wang Tiantuo na ang isang beast na may dragon bloodline ay lalaban ng higit pa sa actual rank nito. Nagpakita si Lin Beijing ng isang mabangis na ngiti habang ibinibigay ang huling panuntunan. Ang paggapi sa mga kapwa-kandidato ay nagpapahintulot sa mga estudyante na nakawin ang kalahati ng kanilang mga points. Napagtanto ni Su Hong na ang exam ay magiging isang ganap na bloodbath. Nang maglaho ang nakakadurog na pressure, ang mga point tracking bracelets ay lumitaw sa bawat pulso ng mga kandidato, na nagpapahintulot sa kanila na subaybayan ang live rankings at scores sa real time. Hawak ang isang nagliliwanag na green key, opisyal na sinimula ng Chief Examiner ang exam at binuksan ang dambuhalang portal, na nag-uutos sa mga kandidato na pumasok sa Secret Realm. Sa labis na pananabik na makuha ang maagang namumuno, agad na tumalon si Qin Tianyan sa loob ng portal. Ang biglaang galaw nito ay nag-trigger ng isang magulong stampede habang ang ibang mga kandidato ay despradong nagunahan para sumunod sa kanya. Habang sumusugod ang karamihan sa gate, hinimok ni Lin Xingyi si Su Hong na kumilos na. Ngunit sinabi niya sa kanyang squad na dumiretso na muna sa loob nang wala siya. Dahil napagtanto ang kanyang plano, ginamit ni Xiaonan ang kanyang telekinesis para kaladkarin si Lin Xingyi papasok sa portal. Sumigaw ito pabalik na si Su Hong ay isang menace na gusto lang pumasok ng huli para mag-ambush at mangrob ng ibang mga kandidato. Nang maiwang mag-isa, mayabang silang kinawayan ni Su Hong. Naganap na nagpaplanong hayaan ang lahat na gawin ang mahirap na trabaho bago niya casual na bugbugin ang mga ito para i-harvest ang kanilang mga points. Habang ang ibang mga kandidato ay nagmamadaling pumasok sa portal, inimbitahan ni Qin Tianli si Su Hong para sa isang tasa ng tsaa. Magalang niyang tinanggap ang alok na mag-relax kasama ang dalawang Grandmasters. Habang pinapanood silang magpatumpik-tumpik, ang masungit na si Lin Beijing ay nagreklamo na parehong tuso ang Old Master at ang bata. Gayunpaman, maayos na sumagot si Su Hong na sinusunod lamang niya ang eksaktong mga panuntunan ng supervisor. Itinuro ni Lin Beijing na mayroong ilang malalakas na Tier 3 kandidato sa exam na ito at nagtanong kung talagang ganoon ba katiwala si Su Hong, na nag-udyok ng isang mababang loob na pagkibit balikat mula sa bata. Tumawa si Qin Tianli at tinapik ang likod ni Su Hong, na tinatawag itong masyadong modest. Pagkatapos ay, inihayag niya sa isang natulalang si Lin Beijing na ang bata ay kamakailan lamang nakaligtas sa isang demonic attack sa kanya. Hiniling muna kay Su Hong na lisanin ang portal, matapos pumatay ng higit sa 20 Tier 3 cultists at magparalisa ng 2 Tier 4 commanders. Sinubukan ni Su Hong na i-downplay ang feat na ito. Nagdulot ito kay Lin Beijing na mapabuntong hininga sa relief dahil inakala niya na pinalalabis lamang ng Old Master ang kwento. Na bumubulong na ang mga Tier 3 cultists ay hindi madaling talunin na parang mga simpleng cabbages. Kaswal na nilinaw ni Su Hong na sa katunayan ay kinailangan niyang tumakbo ng 8 araw at makipaglaban sa isang ganap na deathmatch para mapatay sila, na nag-iwan kay Lin Beijing na pinagpapawisan sa hindi kapani-paniwalang combat record ng bata. At dito nagtatapos ang Chapter 43.